Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back to our Genesis to Jesus Bible Timeline Story, all about God's Covenant Love Story. Sumainyo ang kapayapaan. Peace be with you. Shalom. Ito po inyong gabay sa pananampalataya, si Brother Eddie Cueto. Ad Maiorem Dei Gloriam, for the greater glory of God. Maligaya at mapagpalang paglalakbay sa kasulatan, Genesis to Jesus. Tayo po ngayon ay Session 2. Yan po ay unang aralin ng ating aklat. At ito po ay ating hinadis dalawa at ito po yung Part 1. Paano ba magbasa ng Biblia ang isang Katoliko? Ito po ang ating agenda, gaya na nabanggit ko noong nakaraan, pagbasa ng Biblia mula sa simula hanggang katapusan. Umpisahan magbasa ng Biblia. Paano magbasa ng Biblia ang isang Katoliko? Kasaysayan ng kaligtasan, yan po yung kwento ng Biblia. At panghuli, yung ating po mga katanungan nasa huling pages ng unang aralin, Lesson 1, Part 1. Sa pag-aaral na ito, magbabasa tayo ng Biblia from cover to cover. Mukha bang imposible ito para sa isang baguhan? Huwag kang mag-alala. Hindi ganon kalalim ang gagawin natin. Hindi masyadong malalim. Nariyan ang nandiyan ang buong buhay mo para basahin mo ang Biblia habang ikaw ay nabubuhay. Ang ituturo lang sa iyo ay ang mga mahalagang dapat na malaman mo para maumpisahan mo na ang pagbabasa nito. At sana ma-inspire kang magbasa araw-araw habang buhay. Pagkatapos mo sa pag-aaral na ito, masusundan mo na ang tema o plot ng Biblia. Tandaan mo ang mga tauhan sa mga kwento at alamin mo ang istorya nila ng mga tauhan sa kwento na ito. Malalaman mo na mayroong isang napakahalagang kwento sa Biblia at ito ay iisa lamang plot, iisang kwento lang. Ika nga. Siguro ngayon mo lang ito nalaman na may isang kwento lang sa loob ng Biblia. Totoo ba ito? Hindi lang ito koleksyon ng magkakahiwalay na mga kwento. Lahat ng hiwa-hiwalay na mga kwentong ito, kapag pinagsama-sama mong lahat at pinagsunod-sunod, tulad ng pag-aaral na ginawa ng ating mga kauna-unahang Church Fathers, sa tulong at pamamatnubay ng Espiritu Santo, maintindihan mong ito ay binubuo lang talaga ng isang aklat na may isang kwento. Malalaman natin kung ano ang kwentong ito at kung paano mo ito susundan sa mga hiwa-hiwalay na kwentong nakapaloob dito. Bago natin gawin iyan, umpisahan muna natin sa abot tanaw, overview, ang mga dapat na alam natin sa Katolikong pagbabasa ng Biblia. Basahin ang bawat lesson, pati na ang mga talata, passages sa Biblia, at iba pang mga resources na sasabihin ng inyong guro. Makakatulong kung magsusulat ka ng mga bagay na ayaw mong makalimutan. Kaya dapat maghanda ka ng ballpen at papel na iyong susulatan. Pag-aralan ang iyong isinulat at naintindihan. May mga katanungan sa katapusan ng bawat aralin. Pilitin mong sagutin ng tama ang mga ito. Sa pagitan ng bawat lesson, pag-aralan mo ang iyong mga isinulat at naintindihan. Basahin ng pangalawang beses ang lesson sa Biblia na itinuro ng inyong guro. Mas magandang habang nag-aaral ka, nasa tabi mo ang mahalagang aklat ng simbahan.
ang Katesismo para sa Iglesia Katolika, Catechism of the Catholic Church, or in short name, Catechism. Siguraduhin nakapagdasal ka bago simula ng iyong pag-aaral. Magandang pag-aralan mo ito kung ikaw ay may small group gathering na iyong sasamahan. Ang pagiging Kristiyano ay pagkakaroon ng relihiyon ng salita at hindi aklat. Kaya, a religion of the word, not a book. And ang salitang ito ay buhay. At ito ay si Jesus. Siya ang huling salita ng Diyos sa lahat ng mga bagay na pangyayari. Kaya sa hulyan ng bawat panalangin ay sinasambit natin ang katagang sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Sa Ingles ay through Jesus Christ our Lord. O kaya'y sa pangalan ni Jesus. Sa Ingles, in the name of Jesus. Sapagat ang lahat-lahat ay nagmula sa Kanya. Pinahayag ng Diyos ang lahat ng guro at pinahayag ng Diyos ang lahat ng gusto niyang sabihin para makilala natin si Jesus. Gusto niyang magpakilala sa atin kung sino siya at kung sino siya at kung ano ang nais niya para sa atin. Ipinahayag niya ang kanyang sarili sa tatlong kaparaanan. Skriptura, tradisyon tulad ng Santa Misa at mga sakramento. No? Yun ang mga skriptura, yan po yung Bible. Magisterium, mga turo ng simbahang Katoliko, tulad ng mga dogma at credo. Aktibong nagtatrabaho ang banal na espiritu sa tatlong kaparaanang ito. Skriptura, tradisyon, magisterium. Binigyan niya ng inspirasyon ang skriptura. Pinubuhay niya ang mga tradisyon ng Katolikong simbahan. At ginagarantihan niyang tama ang turo ng simbahan. Yun po yung magisterium. Mababasa po niyo ito sa Catechism, paragraph 81 hanggang 82. Dahil nagpapakilala ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng tatlong kaparaanang binanggit, yung Biblia, tradisyon, at magisterium. Dapat isipin natin na meron din namang tatlong mahalagang bagay na dapat nating malaman sa tuwing tayo magbabasa at mag-i-interpret ng Biblia. Ang nilalaman at pagkakaisa ng Eskriptura. Kahit maraming aklat ang bumubuo sa Biblia, hindi natin dapat basahin ito na parang hiwa-hiwalay na kwento at walang relasyon sa isa't isa. Pag binasa mo ang isang aklat sa Biblia, isa-isip mo ang pagkakadugtong ng kwentong ito. Ang kwentong ito sa iba pa mga kwento. Tandaan po natin, ibinunyag ni Jesus na may iisang plano ang Diyos para sa sangkatauhan. Habang dumarami at lumalalim ang ating mga binabasang mga istorya sa Biblia, lilinaw ang planong ito ng Diyos para sa mga tao. Sabi nga ni St. Augustine, ang bagong tipan, the New Testament, ay nakatago sa lumang tipan o Old Testament. At ang matandang tipan ay nabunyag sa bagong tipan. Ibig sabihin, pinakita sa atin ni Jesus kung paanong lahat ng sinabi at nangyayari sa matandang tipan ay tumutukoy sa Kanya, ay tumuturo sa Kanya, sa Kanyang mga sinabi at ginawa sa bagong tipan. Kaya kung ano ang sinabi at ginawa ni Jesus, ang mga ito ay nagbibigay linaw sa mga pangako at pangyayaring naganap sa matandang tipan. Halimbawa, sa Mateo 17:2, samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag parang araw ang kanyang mukha
at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Ito ang kwento tungkol sa pagbabagong anyo. Sa Ingles ay transfiguration. Remember, sa lumang tipan ay nagliwanag din ang mukha ni Moises pagbaba ng bundok. Pwede mong balikan ang istorya sa Old Testament na may parehong tema. Sa Exodus chapter 34, verse 29, mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala ang 2 tapyas ng batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya kay Yahweh, ay nagningning pala ang kanyang mukha. Ito ang malalim na ibig sabihin sa mga pagbasang ito. Si Moises ang biblical type ni Jesus. Moises is the foreshadowing of Jesus. Habang si Moises ang tagapagbigay ng batas sa pagtanggap niya ng 10 utos mula sa Diyos sa lumang tipan, si Jesus naman sa bagong tipan ang nagbigay ng kautusan. Pumuti ang mukha ni Moises. Ganoon din naman si Jesus sa kanyang pagbabagong anyo, transfiguration. Dito po sa Biblia ay maraming ganitong halimbawa na inyong mababasa at ating matutunghayan. Si Jesus ay tinawag na anak ni David sa Mateo chapter 17. Si David ay isang haring Hudyo. Si Jesus ay isa ring haring Hudyo. Si David, tulad ni Jesus, ay isang pastol ayon sa 1 Samuel chapter 16. At siya'y naging hari ng mga Hudyo sa gulang na 30 years old. Si David ay galing rin sa Bethlehem. Nasusulat yan sa 1 Samuel chapter 17. Ito ang nagbibigay anino kay Jesus na siya rin namang pastol nating lahat. Mababasa po niyan sa John chapter 10. 30 taong gulang nang magsimula mangaral si Jesus. Nasa Lucas chapter 3. At pinanganak din siya sa Bethlehem. Nasa chapter 2 ng Matthew. Si David at Jesus ay galing sa Bethlehem. Dahil sa 1 Samuel chapter 17. Sa lumang tipan, Genesis chapter 37, ang istorya ni Jose, si Joseph, ay maaaninag din sa buhay ni Jesus. Si Jose ay hinuburan ng mga kapatid at ipinagbili sa mga pagano. Si Jesus, sa Matthew chapter 26, ay ipinagbili rin ng kanyang kapwa, mga Hudyo at hinuburan. Mababasa yan sa chapter 7 ng Matthew. Pinatawad ni Jesus ang mga kapwa niya mga Hudyo na nagpahirap sa kanya. Pinatawad din ni Jose ang kanyang mga kapatid na nagpahirap sa kanya. Sa madaling salita, ang mga tao at ang mga pangyayaring ito sa lumang tipan ay tumutukoy sa mga nangyari kay Jesus. Yan. Tumutukoy sa mga nangyari kay Jesus. Ang tawag dito, yan po yung tinatawag na typology. Yung mga binanggit ko tungkol kay Joseph at kay Jesus ay typology. Pagkakapareho ng tipo ng kwento. Kapag binasa natin ang salita ng Diyos, dapat intindihin natin ito kasabay sa turo ng tradisyon ng ating simbahan. Ang ibig pong sabihin, titingnan natin kung paano ang salitang banal ay ini-interpret ng ating simbahang Katoliko, lalo na sa ating mga dasal sa banal na misa at ng mga pista sa simbahan. Baka hulugan ng ating pananampalataya or analogy of faith.
Ang Espiritu Santo na nagbigay ng inspirasyon sa salita ng Diyos ay siya ring Espiritu Santo na nangagalaga sa mga turo ng ating simbahan. Iisa lang ang Espiritu Santo. Ibig sabihin, kung babasahin natin at ipapaliwanag ng mabuti ang salita ng Diyos, kung paano inayos ng Diyos na atin itong maintindihan. Ganon din dapat nating siguraduhin na tama ang ating paliwanag at turo. At hindi sumasalungat sa ating pananampalatayang Katoliko. At ito ay matatagpuan natin sa dasal na sumasampalataya ko o ang Apostles' Creed. Isipin mo na lang halimbawa, paano ang isang dokumento ay kakalabanin ng ahensya na gumawa sa dokumentong ito? Paano ang Biblia na nagmula sa ating simbahan ay magtuturo ng salungat at kontra sa simbahan na gumawa sa kanya? Hindi sinasalungat ng Biblia ang mahal na Birhen, kapagkat ito ay binigyang halaga nito. Mahal ng ating simbahan ang Birheng Maria na ibinigay sa atin ni Jesus. Simbahan ang gumawa sa Biblia, kaya't hindi sasalungatin ng simbahan ang kanyang mga turo na nakasulat sa Biblia tungkol sa mahal na Birhen. Church versus Bible? Sa katotohanan po, nauna ang simbahan bago ginawa ang Biblia. Ang simbahan, kumbaga, ay siya ang nagluwal sa Biblia. Ang Eskriptura ay mula sa Diyos. Ito po ay isang inspiration. Walang aklat na kasintulad ng Biblia. Turo ng ating simbahan na si Jesus ay totoong Diyos at tao namang totoo. Ang Biblia ay likha ng Diyos sa wika ng tao. Tinatawag natin itong misteryo ng banal na inspirasyon. Babasahin po natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang salitang inspired sa Greek ay nangangahulugang hiningahan ng Diyos. Katulad ito ng salitang inspiration o inspirasyon na Espiritu Santo. Tulad ng paglalang ng Diyos sa tao mula sa likabok ng lupa, ang tao ay hiningahan ng Diyos sa ilong at nagkaroon ng buhay. Ganon din naman, hiningahan ng Diyos ang mga may akda ng aklat ng kasulatan at ginawa niya itong buhay na salita ng Diyos. Ito ang turo ng simbahan. Ang sumulat ng Biblia ay yung mga taong may iba't ibang galing o iba't ibang skills sa panitikan, sa literature. May mga ideya at iba pang mga talento sa pagsulat ng mga pahinang bumubuo nito. Subalit habang sila'y nagsusulat, ang Diyos ay gumalaw sa kanilang buhay upang sa gayon ang kanilang isinulat ay yun lamang nais e pahiwatig ng Diyos. Mababasa po yan sa Catechism, paragraph 105 hanggang 107. Ang mga taong sumulat ng Biblia ang siyang totoong may akda ng Biblia. Ngunit ang Diyos ang pangunahing may akda na pinagmulan ng inspirasyon. Sapagkat ang Diyos ang pangunahing may akda, author ng Biblia, at ang Diyos ay hindi kailanman nagkakamali. Sinasabi natin na ang lahat na nakasulat sa Biblia ay hindi kailanman magkakamali. Ito ay palaging tama. At ang mga ito ay sinulat para sa ating kaligtasan. Tinatawag ito sa English na inerrancy of scriptures. Palaging tama. Ito ay napaka-komplikadong turo na mahirap maintindihan mabuti ng bawat tao. Subalit mahalaga na basahin natin ang Biblia sa tamang pag-aaral nito. Ang Biblia ay hindi nagtuturo ng makabagong kasaysayan.
modern history, o modern science, geography, o kaya'y talambuhan. Kaya hindi natin ito dapat ikumpara sa mga pagtuturong galing sa science. Tulad halimbawa ng tanong kung paano nag-umpisa ang mundo o ang tao. Hindi rin naman ibig sabihing mali ang turo sa Biblia dahil hindi ito tumutugma sa ibang turo ng pag-aaral ng science. Ang Biblia sa kanyang kabuuan ay tama. Wala itong pagkakamali. Hindi lang sa turo tungkol sa pananampalataya at moralidad, faith and morals, kundi pati na rin sa mga kasaysayang nangyari sa mga tauhan nito. Hindi tayo ililigaw ng Biblia, subalit dapat nating maging responsable ang bawat isa na nagbibigay paliwanag sa banal na kasulatang ito. Laging alalahanin na ang kasaysayan, history na sinasaad sa Biblia at lahat ng mga pangyayari sa Biblia ay galing sa relihiyoso at banal na pananaw, banal na perspective. Kaya nga ang Biblia sa tuwina ay gumagamit ng mga matatalinhagang salita, yung pong mga symbolic language. Ang Eskriptura mula sa tao. Ang Biblia ay galing sa relihiyosong panitikan o religious literature at kasaysayan. Ang author ng banal na kasulatan ay tao at Diyos. Nangangahulugan lamang na dapat basahin ang Biblia ng kaiba sa paraan kung paano magbasa ng iba pang mga aklat. Kapag babasahin natin ang Biblia, dapat nating tandaan na ito ay salita ng Diyos sa wika ng Diyos. Mahalagang maunawa natin na may pangkataong sangkap o human element ang banal na kasulatan. Malalaman din natin na ang human element ay hindi maaaring ihiwalay sa divine element nito kung saan ang Diyos ay kasama sa kwento. Ito ang kaibahan ng pagbabasa ng Biblia kumpara sa iba't ibang mga aklat o babasahin. Mahalagang dapat tandaan kapag nagbabasa ng Biblia. Isipin na ang Biblia ay isang panitikan, literary form. Ang Biblia ay gumagamit ng mga literary forms, mga struktura, mga kaparaanan, mga figura o figures of speech, at iba pa. Kailangang hanapin natin ang pahiwatig sa sinasabi nito para sa tunay na malaman natin ang kahulugan nito. Ang Biblia ay isang matandang dokumento. Ang Biblia ay isang ancient document. Hindi ito naisulat katulad ng mga modernong panitikan. Ang kahulugan nito ay nakapaloob sa kung paano naiintindihan ng mga naunang tao noon ang kasaysayan ng mundo at kanila itong isinulat. At kahit na interesado sila na maisulat ang kasaysayan, hindi mahalaga sa kanila ang mga pure na kasaysayan lamang. Sapagkat ang nasusulat sa Biblia ay higit pa sa kasaysayan sa politiko, ekonomiya at digmaan. Ang Biblia ay mayroong mas malalim na kabuluhan. Ang Biblia ay isang bagay na relihiyoso. Sa panahon ngayon, ang tingin ng tao sa relihiyon ay pagiging madasalin at banal. Hindi ganito ang kahulugan ng mga tao noong unang panahon. Ang salitang relihiyon ay mula sa salitang Latin, religare. Religare. Bigkasin o itali ng sama-sama. Yan po ibig sabihin ng salitang relihiyon na sa Latin ay religare. Bigkasin o itali ng sama-sama. Para sa mga tao noong unang panahon, lahat ng bagay, kultura, kasaysayan, ekonomiya, diplomasya ay nabibigkis o natatali ng sama-sama
sa pamamagitan ng relihiyon. Ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng kasaysayan, ngunit ito ay religious history. Ito ang kasaysayang nagmumula sa pananaw ng Diyos. Kasaysayan ng kaligtasan ang kwento ng Biblia. Kasaysayan ng kaligtasan at mga tipan o kasunduan. Matapos nating malaman kung paano ang Katolikong pangunawa sa Biblia, bumaling naman tayo sa nilalaman nito. Unang dapat malaman, ang Biblia ay nagsasaad ng kasaysayan sa perspektibo ng Diyos. Ipinakita nito na ang buong panahon, ang Diyos ay nagtatrabaho upang ihatid sa atin ang kaligtasan. Kaya nga, sinasabi na ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng kasaysayan ng ating kaligtasan. Ang kasaysayang ito ng kaligtasan nakasalalay sa mga covenants na nangyari sa pagitan ng Diyos at ng tao at malimit mo itong mababasa sa kabuuan ng Biblia. Marami ang kahulugan ng covenants sa Pilipino. Ito ay testamento, kasunduan o tipan, mga kahulugan ng covenant sa Pilipino. Kinikilala ng ating mga early church fathers katulad ni St. Irenaeus ang kahalagahan ng pag-aaral ng kasaysayan ng ating kaligtasan sa paraan ng mga covenants o kasunduan o pakikipagtipan. Upang maunawaan, binubuo ito ng pagpapakita kung bakit maraming nangyaring kasunduan sa pagitan ng tao at ng Diyos at sa pagtuturo kung ano ang mga katangian ng mga kasunduang ito. Ano nga ba ang covenant? Ating pong umpisahan ang meaning ng covenant, kung ano ang hindi ito. Ang covenant ay hindi isang kontrata. Ang kontrata ay kasulatan ng dalawang nag-uusap kung saan nangangako sila sa isa't isa tungkol sa marahil sa gamit o tungkol sa serbisyo o tungkol sa kalakalan, trade. Karaniwan, ang kanilang mga kontrata ay pinagtitibay sa paraan ng paglagda nila ng kanilang mga pangalan, katibay ng pagkakasundo sa napag-usapang kondisyon ng kontrata. Kapag ang dalawang nag-uusap ay nagkasundo, magkakaroon sila ng covenant o tipan sa isa't isa. Sila ay manunumpa, kaya may salitang magkatipan, parang sweetheart, no? Ang pakikipagtipan o panunumpa sa isa't isa ay mas malalim ang kahulugan kaysa pangako. Yun po siya. Oaths are more than promises. Ang sumpa ay mas malalim ang kahulugan kaysa pangako. Sa halip na manunumpa sila sa kanilang mga pangalan, ang panunumpang gagawin nila ay patuon sa ngalan ng mas mataas na nila. Ito ang panunumpa sa Diyos. Sa mga nangyari sa loob ng korte o sa mga napapanood natin sa telebisyon, ikaw ay nanunumpa sa pangalan ng Diyos na ikaw ay magsasabi na pawang katotohanan lamang. Yan ang formula ng panunumpa. Tulungan nawa ako ng Panginoon Diyos. So help me God. Pinahihiwatig nito na kapag ikaw ay nagsinungaling, ikaw ay parurusahan ng Diyos. Ang covenants ay hindi lang binubuo ng palitan ng kabuhayan, kundi ito ay palitan ng pagkatao ng bawat isa. Hindi lang gamit o serbisyo ang ibinibigay mo sa tao kapag kayo ay may covenant sa isa't isa. Bukod sa lahat, meron kayong usapan ng inyong buong pagkatao. Ang kasal ay isang magandang halimbawa nito.
Ito ay covenant sapagkat palitan ng pangakong magmamahalan, iniaalay ng babae ang kanyang buong pagkatao sa lalaki, at ganoon din naman ang lalaki sa kanyang pangako sa babae. Sa ikalawang lesson, nang sinabi ng Diyos sa bayang Israel, kayo'y aking magiging bayan, at ako'y inyong magiging Diyos. Ito ay isang halimbawa ng covenant. Sa ganitong pangyayari, ang Israel ay nangangako sa Diyos na sila'y mamumuhay sa batas ng Panginoon bilang kanyang anak at bayan. Sa kabilang parte naman, ang Diyos ay nangangako ng pagiging Diyos para sa Israel. At ang Diyos ang kanilang magiging magulang. May mga biyaya sa pagsunod sa covenant, pero meron namang kaparusahan sa paglabag nito. Nung unang panahon, lumalaki ang mga pamilya kapag sila ay pumapasok sa kasunduan. Pag sila ay nakikipag-covenant sa iba pang mga pamilya, pati na mga naunang mga treaty sa pagitan ng mga bansa ay bunga ng pakikipagkasunduan ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Ang mga tagalabas ay naampun ng tribo dahil sa sinumpaang covenant. Kaya sa pag-aaral ng Biblia, kailangan nating makita kung paano ang salitang covenant ay likas na pagsunod sa matandang ideya ng pagbuo ng pamilya. Ang kabuuan ng Biblia ay maaaring nating ihilera sa seryeng pagbubuong pamilya. Yan ang punto ng buong kwento sa Biblia, kung paano ang Diyos ay nagpahayag ng kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga covenants. Palawak ng palawak ang kanyang mga nilikha at paanyaya sa bawat isa na makipagrelasyon sa kanya tulad ng isang pamilya. Binigyan ito ni San Pedro ng pakahulugan. Hindi ba ninyo nalalaman na ang nakikisama sa puta ay kaisang katawan niya? Sapagat sinasabi niya, ang dalawa ay magiging isang laman. Ngunit ang nakikisama sa Panginoon ay kaisa ng Espiritu niya. Iwanan ninyo ang pakikiapid. Lahat ng kasalanang ginagawa ng tao ay nasa labas ng katawan. Ngunit ang nakikiapid ay kasalanang laban sa sariling katawan, sabi ng Panginoon. Nasusulat yan sa 2 Corinthians chapter 6, verse 16 hanggang 18. Sa kabuuan ng kasaysayan ng kaligtasang nasusulat sa Biblia, kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng mga covenants para mapalawak ang pamilya ng Diyos. Inumpisahan ng Diyos sa dalawang tao, sina Adan at Eva, at ito ay nagpatuloy sa pamamagitan ni Noe, Abraham, Moises, David, na nagtatapos sa ating covenant kay Jesus, kung saan ang Diyos ay nagpadala ng kanyang Espiritong Banal. Tayo'y kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Ayon sa Efeso chapter 1 verse 5, sapagkat hindi binigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ng Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya nagkatawang tao sa Kanya, kaya nakakatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ayon sa Roma chapter 8 verse 15, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo mabibilang sa mga anak ng Diyos. Ayon sa Galatia chapter 4 verse 5. Ang Lumang Tipan at Bagong Tipan, Old Testament. Ikinukwento ng Biblia ang ating kaligtasan. Ito ang istorya ng napakadakilang ginawa ng Panginoon simula sa kasaysayan na kung saan lahat tayo'y kanyang tawagin bilang maging kanyang mga anak.
para bumuo ng isang pamilya, ang pamilya ng Diyos. At paano niya ginawa ito? Nakipag-covenant siya sa iba't ibang pangunahing mga tao sa Biblia na nagtapos kay Kristo. Narito na ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sambayanan ng Israel at sa sambayanan ni Huda. Nakasulat po yun sa Jeremiah chapter 31:31. At natupad nga nang sabihin ni Jesus, tanggapin ninyong lahat ito at kainin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo at sa lahat ay ibubuo sa pagpapatawad ng sanlibutan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang pangunahing covenants ang siyang magsisilbing gabay o outline sa pagbabasa ng Biblia. Kung alam natin ang mga covenants na ito at intindihin ito, magkakaroon tayo ng tamang pag-unawa sa plot ng Biblia. At pagkatapos ng beginner's class na ito, malalaman mo na ang mga covenants ay maintindihan mo ng mas mabuti. May isa pang dapat malaman bago natin umpisahang buklatin ang unang pahina ng Biblia. At ito ay ang sagot sa tanong na, bakit kailangang mahati ang Biblia sa dalawa? Maraming Kristiyano ang binabaliwala ang lumang tipan, Old Testament, dahil ito ay mga pangyayari na ganap bago dumating pa si Jesus. Subalit, maunawaan lang natin na ang kasaysayan ng kaligtasan na nag-umpisa sa paglikha ng mundo hanggang sa ilang serye ng covenants na nangyari sa loob ng mga aklat na ito. Kung pakahalagahan mo ang mga storyeng nasusad sa Old Testament. Kaya hindi dapat baliwalain ang mga kwento sa Old Testament. Ang pagkakahati sa dalawa ng Biblia, ang luma at bagong tipan, Old and New Testament, ay higit pa sa isang estilo ng panitikan o literary style o kaya tulad sa kasaysayan, historical marker. Alalahanin ang ipakahulugan ng salitang testament. Ito ay isang salita na ibig sabihin ay covenant. Ang pangyayari na ganap sa Old Testament ay patungkol lahat sa paghahanda ng daan at pag-aanunsyo kung ano mangyayari sa New Testament. Si Jesus at ang kanyang krus ay nagsilbing bisagra sa gitna ng pagkakahati ng Biblia. Lahat ng covenants na ginawa ng Diyos sa Old Testament ay nagkaroon ng katuparan. Maintindihan mo ang kabuuan at ang dahilan ng lahat. Kay Jesus sa kanyang bagong kasunduan, the New Covenant. Next week, Session 3 na po tayo. Yan po ay Lesson 1, pero Part 2 na. At ating tatalakayin ang ika-4, simula sa umpisa, pambungad sa Genesis. Ang nilalaman po niyan ay ang kwento ng paglikha at ang salita at sabat. At panglima, yung ating pag-aaralang katanungan na ating pag-uusapan kung tayo nagkita-kita. Ngayon po ay magkaroon tayong discussion ng 90 minutes. We have to group ourselves into 8 or 10 participants. Select one facilitator among your group. Sundin ang magandang kaugalian sa slide number 8. Start with a prayer and with thanksgiving prayer. Ito po ang katanungan sa Session 2 na dapat po nating masagot. Session 2, Lesson 1, Part 1. Ngayon po yung ating pagninalayan ngayon. Tayo po yung manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Makapangyarihan at walang hanggan Diyos, nilikha mong maganda at maayos ang lahat ng bagay. Tulungan mong madama at maunawaan namin na mas higit kaming maganda, kaming iyong bagong mga nilikha. Na sa takdang panahon ay hinago mo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen.